hindi lang Women's Month ang sineselebrate natin this March. Meron din po tayong sineselebrate which is ang Colorectal Cancer Awareness Month. But before that, magkakaroon lang kahit 5 games lang po muna, no? I think pa-play po ako. Okay na ba? Nag-play na to? Okay. Ayan. So, again, sa mga attendees po natin, pwede po tayong maki-join sa laro po natin ngayon para magkaroon lang po tayo ng konting kabuhayan, buhayan lang ditong para mabuhay-buhay naman po yung mga narito at nakikinig po. Again, magpapa-play muna ako, magpapa-games muna ako. Sa mga mananalo po, makakakuha ng premyo. Ito po yung bibigay po natin, isang chocolates po. Ayan, since celebrate natin ng Women's Month and of course, the Colorectal Cancer Awareness Month. Okay, so let's proceed po sa games po natin before we start our program. Again, guess the word po. So next po. So nakikita na po dito sa kabila. Nakikita po ba? Dito po nakikita po nyo. Nakikita nyo po. Okay? Pwede po kayo maki-join sa laro. Ayan, huhulaan lang po natin kung ano po yung... Okay, game. So ito po yung mechanics. Guess the word that links the 4 pictures together. And then, no searching for answer online, please. And then, have fun. Ayan lang yung mechanics kasi parang 4 picks, 1 word lang naman siya. Okay? So, I think we start. So, taas lang po yung kamay. Kung sino po yung una makataas ng kamay, siya po yung pupuntahan ng ating para ibigay yung premyo. Again, are you ready na po? Ready na po ba? Okay, so sa easy round muna tayo. Easy level muna tayo. I'm sorry. Okay, this one 5 letters. What the word that link these 4 together? Okay, nakita niyo ba yung picture? Mag-raise lang ng kamay. Ayan, nakikita niyo po ba? Erase lang po natin yung kamay natin. Ayan, easy level pa lang to. Parang nahihirapan na agad yung mga attendees po natin. Taas lang po yung kamay. Erase lang po, erase. Itaas po yung kamay po natin. Sino po yung may mga tamang nakakahula na. Erase lang po yung kamay. Sir Gian, mukhang may, puntahan po natin, sir. Bigyan niyo po ng mic. Okay, ano po yung hula niyo po dito? Race. Okay, tingnan natin. Race nga ba? Race, tama. Okay, bigyan natin ng privacy, sir. Okay? Okay, so mukhang nahirapan na agad ata tayo sa easy level. Okay, next. This one. 3 letters. Last lang po natin yung kamay. Okay, dito mayroon nag-raise ng kamay. Hello, hello. Hello. Naririnig? Hello. Hello. Ayan. Hot. Hot nga ba? Yung tamang sagot. Tama, hot po. Okay, bigyan na lang po ng premyo si ma'am. Thank you po, ma'am. Okay po, congratulations po. Next po. Average level na tayo, okay? Next. Guess the word po. Taas po yung kamay kung sino po. Ayan, mukhang nauna po si Ma'am Jel. Right. Right. Okay, right nga po ba? Tama, right. Congratulations po. Okay, more pa, more. 3 na yung winners natin, so may 2 pa. Okay? Wala nang mahirap. Next po. Okay, mayroon pa isa. Ano po yung nakikita nyo po dito? Taas lang po yung kamay. Ayun, mas nauna si Ma'am Ailey. Okay, puntahan po si Ma'am Ailey. Hospital. Ano yung tamang sagot? It's Hospital. hospital. Mabilis Tama po, hospital. Congratulations po. Next po. Difficult na daw. Difficult level. Hard level tayo. Okay? Ayan. So, 2 na lang po yung mananalo for this first round po. Okay? Next po. Sa difficult level. Here. 7 letters. Ayan. Mas mahirap ang gusto niyo, ma'am. Ito lang po. Alright. Ayan, taas lang po yung kamay. Kung sino po na pong nakakahula ng letra. It's 7 letters po. Kung sino na po nakakaisip kung anong tamang word na narito po sa pictures po. 4 po yan. Ayan.
Difficult level. 7 letters. Clue. Magbibigay ako ng clue. Okay? Nag-start siya sa letter P. Ayan. P. Dito po, meron po. Ano po yun, ma'am? For a white. Ah, mali. Okay. Ayun, may nagtataas na. Si Ma'am Jel ulit. Dito, sir. Tamo na. Dito na lang po sa camera para naman may winners po tayo rito. Okay, ano po? Perform. Perform. Tama po ba ang perform? Correct. Congratulations po, ma'am. May last pa po ba? Next po. Perform. Next. Ayan, may isa pa. Last na to. Okay, so sino pa and then we'll start our program na po. Okay? 8 letters. Ayan, so bigyan ko na ulit ng clue. Nag-start siya sa letra W. W. Okay. Huwag kayo alam niyo yung sagot. Dito po, W. 8 letters. Start with W. Dito po, si... Ayan, meron na po si Ma'am Cindy. Okay. For the last. Workshop. Work. Workshop. Workshop. Workshop po ba yung tamang sagot? Tingnan nga natin. Ako hindi ko rin alam. I think workshop, tama po. Ayan, last na po yan. Congratulations po. So, mamaya po yung second round po natin after po ng discussion po natin. Okay, so pwede na po tayo tumayo. I think we could start na po yung program po natin. Okay? Ayan, tayo muna tayo. At magpapa-exercise po muna ako. Ito po yung request po ni Doc always po bago tayo mag-start sa program. So, ayan, tumayo muna lahat and then itaas po natin yung kamay po natin.
Please remain standing. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng bagiti, sa manluluti, di ka ba sisigil, sa dagat at puso, di mo sa langit mong bukhaw, may nilagang tula, awit sa wilayang minamahal. At tawat mo'y pag-iwayan at tinigil, ang isuwin at araw niya ay kalpang di ko tinigil. Ang araw ng luwan, hatid pang simpan, buhay ay nangis sa pinto. Ang higaya ng pagpalmo namin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Bago muna tayo umupo, tapikin muna natin yung kasama natin sabihin, magandang umaga. Sabihin po natin, mas maganda ka pa sa umaga. Mas gwapo ka pa sa umaga. Ayan. Okay, so pwede na po tayong umupo. Again. Alright, so good morning po again. I am Bernard Calderon po. I am your host po for today's Lay Forum po. Again, unfortunately, sa mga BHW po natin, hindi po makaka-attend. But thank you po sa mga narito po para mas matuto pa po yung iba po natin na about sa topic po natin about Lay Forum. Again, ang Lay Forum po natin ay ginaganap po yan every month. So last month po, about neuropathy. Ayan, so yun yung topic natin last February po. Again, ngayon po, it's about colorectal cancer in celebration of our colorectal cancer awareness month. So aside from sa sa Women's Month, so of course we are also celebrating the colorectal cancer awareness month. Again, good morning po. So narito po sa mga employees at sa mga natin, iba pong mga narito po, interns po from UPANG and then interns from UL, and then sa mga natin, attendance po narito, employees, and sa mga patients po natin, outpatients po. Again, and good morning din po sa mga nanonood po sa ating Facebook. Naka-live po tayo ngayon. Again, sa mga may mga Facebook po dyan, like lang po natin yung page po natin. Search nyo lamang po The Medical City Pangasinan. Again, so para lang maging updated po tayo sa lahat na po na nangyayari here at The Medical City Pangasinan. Of course, dyan din po, naka-record din po yung mga previous Lay Forum po natin. Kung gusto niyo pong makinig at manood po, at malaman pa kung ano yung mga topic na po natin ng previous Lay Forum po natin. Ayan, search nyo lang po The Medical City Pangasinan. Good morning po sa mga narito and good morning po sa mga nanonood po sa Facebook Live po ngayon. Ayan, so I think we have to start na po. I will now call our Chief Medical Officer to give us a message po. Let's call our Dr. Jose Christopher Entorio po. Ayan, palapakan naman po natin siya. Okay, thank you, Bernard. The very energetic Bernard. Parang baterya, no? Hindi nawawalan ng agad napupundi. So, good morning, everybody. Again, we're here again, as promised. Every month, abangan ninyo ang aming Lay Forum, no? Before, again, para malaman nyo yung history ng how we went into this, itong mga event na nangyayari, we're going on our 4th year already. We're delivering all of these lectures sa inyo. Even during COVID, nagdi-deliver din kami ng mga lectures during the time, no? During that time. So if you could go back to your Facebook, hanapin nyo lang dun yung page namin, then you could view our previous lectures, no? Those who have missed this lecture today, pwede naman yung panoorin sa Facebook as mentioned by Bernard. So today is
a very, very important day kasi we will teach you, educate you about colon cancer. March is Colon Cancer Awareness Month. Sineselebrate natin yan. Last year, I remember, nag-lecture din tayo rito. Same year, no? I think we delivered a lecture tuwing Marso. Meron kaming binibigay na mga lectures na kaalaman para sa publiko. No? And it is meant for the community. Ito, libre po ito. Actually, may mga games pa si Bernard. No? So, abangan ninyo yung mga susunod din naming lay forum. Next April, I think we'll be dealing with mga rayuma, no? Mga arthritis. So, abangan ninyo yan. Especially yung mga seniors natin, including me. Okay? Ang ile-lecture namin dito is about mga arthritis. Now, let's go to the topic. We're very, very fortunate to have a very, very good lecturer, a very good surgeon, a very good doctor, no? So, before dealing with that, we have to be aware about colon cancer. Pag nakita natin itong nandito ngayon, ilan dito ang above 50 years old? Can you raise your right hand? Sino ang 50 years old dito? So, dalawang kamay. So, it's very important to be aware. Kaya nga awareness eh. 50 above, importante na yung nagpapa-screen for colon cancer. Anyway, uunahan ko na si Dr. Tandok. Ang colon cancer is one of the most common cancers sa Pilipinas. Actually, it's catching up as the second na, no? Yung una is breast, overall, sa babae breast. Sa lalaki lungs. Ang colon cancer, pumapangalawa. Kumahabol na sa pangalawa. Okay, so you have to be aware. Hindi magle-lecture si Dr. Tandok about colon cancer if everybody will be properly screened. Walang surgery if lahat ay nag-aalaga sa sariling kalusugan. Colon cancer is preventable. It is treatable and it is curable. Tandaan nyo yan. No? Bago pa lang magagastos ka, di ba? Ang laki-laki ng gastos if you have colon cancer. Bukod sa surgery, Dr. Harry, di ba? Very expensive. If you ever go to surgery, karamihan ng mga pasyente hindi na umaabot sa surgery. Yun ang problema sa Pilipino. Takot magpa-doktor, di ba? Isa lang ang sagot dyan. Parati kong inuulit yan. If you have a family, and you love your family, uunahan mo rin yung kalusugan mo, di ba? Pag nawala ka na, kawawa pamilya mo. There are 3 very important things na naghihinder sa pag-check up ng mga Pilipino. Number 1, takot yan. Takot sa doktor. Number 2, syempre yung gastos, di ba? Pero, you could also diagnose colon cancer not only sa mga expensive ways, no? Pwede kang magpakonsulta. Yung doktor, tuturuan ka kung paano, if you have the signs and symptoms, no? Pwede naman mag-test yan sa stool. You could have imaging test bukod sa colonoscopy. Although colonoscopy ngayon, mas mura na kesa noon. Sigurado yun, ili-lecture ni Dr. Tandok. Second is yung awareness. Ang komunidad, hindi mo alam yan. Kung wala nga itong lay forum, do you know anything about colon cancer? Karamihan hindi alam eh. Hindi nila alam na pag 50 years old, magpapacheck up ka na. In some countries, hindi 50, 45. 45, nagpapa-screening na sila. Okay? Third, na very, very talagang pag Pinoy talaga is what? Fatalistic reaction. Ang ibig sabihin nun, ang fatalistic na pasyente o tao, pinapaubaya niya yung sakit niya sa Diyos. Di ba? Bahala na ang Diyos. Okay? They just put their destiny sa Diyos. Kawawa naman ng Diyos, di ba? Pag gano'n ang reaksyon mo, lahat na naman mga ang daming gagawin ng Diyos. Karamihan ng pasyente gano'n, Dok, bahala na ang Diyos. They don't realize na treatable naman. Bago mahantong sa surgery, you could prevent it and avoid it. And Dr. Tandok will explain everything, pati diagnosis, etc., how you could be treated and be cured.
Okay? Kami, I am a gastroenterologist, by the way. Ang role namin is just to prevent and educate. Trabaho namin, education lang eh. Kaya pag may pasyente ako na mga 45, 50 above, or kahit in the general population na may history of mga symptom of colon cancer, you teach them. Okay? You educate them. Yun ang trabaho lang namin. Si Dr. Tandok, siya yung treatment. Wala na siyang magawa. Kasi like si Dr. Tuas, I think and Dr. Valenzuela are here. So ang surgeon, sila na lang yung umaako ng problema. Kami yung nag-i-screen. So it's very important not only sa gastroenterologist as well as sa lahat ng mga doktor to educate the patient. Hindi porke pumunta ang pasyente sa iyo dahil sa isang sakit, you will just ignore it. No, mas maganda turuan mo ang mga pasyente. Okay? So education is very important. Of course, yung government support. Paano mo ma-disseminate sa komunidad about colon cancer? So, the hospital, kami, we're doing everything to educate the community. Unfortunately, wala yung mga BHW dito. Supposed to be sila yung primary na bisita dito. Anyway, pwede naman nilang panoorin sa replay sa video. So, please listen carefully. Try to listen to the lecture of Dr. Tandok. Hindi lang kayo, i-share nyo na ngayon. Naka-live tayo ngayon. You share it, nasa Facebook tayo. Especially yung mga magulang nyo, mga lolo, lola, mga elderly. Walang age limit dyan. Okay? So yung education is very important. Before anything else, hindi ako lecturer by the way. I just want you to know and you have to be informed about itong gagawin natin ngayon. Okay? So before anything else, I would like to present to you si Dr. Tandok. Okay? Thank you. Alright, thank you. Alright. Alright. Hello. Alright, thank you po, Doc, for that very informative message po sa atin. Again, ayan po, hello. No, wala. Ayan, so sabi nga ni Doc, colorectal cancer is the third most common among Filipinos po na despite of being one of the most treatable and preventable cancers po. Again, nasabi rin po ni Doc, hindi na po ako magbibigay pa ng mga trivia about colorectal cancer dahil nabanggit na rin ni Doc. And then we will discuss din po by our speaker po natin ngayon. Siguro i-start ko na lang po, discuss muna yung ano po natin, discount coupon. Again, nasabi din po ni Doc kanina na isa sa mga ano po natin is screening, like imaging services po. Dito po, mayroon po kaming ibibigay po sa inyo na 25% discount sa mga magtatanong po after po ng discussion ng lecturer po natin or yung speaker po natin ngayong araw. So makakakuha po kayo ng 25% discount, magagamit niyo po ito sa mga imaging services and then tsaka mga laboratory services po natin here at the Medical City, Pangasinan. So dito po, meron din pong nakalagay dito kung kailan yung last na ma-avail niyo po yung discount na ito po. Again, without any further ado, I will now introduce to you our lecturer po ngayong umaga po. Again, I am honored to introduce to you our today's speaker. He graduated his Bachelor of Science in Nursing at Lyceum Northwestern University in the year 2009 and finished his Doctors of Medicine in 2013 at the same school and passed the Philippine Physician Licensure Examinations in the year 2014. He did his residency training for general surgery at Region 1 Medical Center and earned his fellowship under Philippine College of Hospital Administration. Currently, he is practicing as one of our visiting consultants as surgeon here at the Medical City, Pangasinan. Without further ado, it is with deep pride and humility to introduce to you our today's speaker, Dr. Mark Harry Tandok. A big round of applause for him po. Salamat. Ako si Dr. Tandok. I have been invited by our Chief Medical Officer, si Dr. Chris Torio. So we had two weeks ago a patient with colon cancer. Tapos tamang-tama, March is Colorectal Awareness Month. So it's just time to lecture on these preventable diseases.
Usually, nakakatch kong patients advanced stage na. But this colorectal cancer is a disease that could be prevented. Okay? Sige po. The title, ABCs of colon cancer. You will know about this later. Okay? I would be discussing the anatomy of the colon, the statistics of colon cancer, the symptoms that a patient may feel when they have colon cancer. Tapos after that, we go to the diagnostics, the treatment, and the most important part of the lecture is prevention and screening. Sige. So ano ba yung colon? Colon cancer. So ano yung colon, if anyone knows? Bituka. Pero we have a small intestine at my large intestine. Okay? Usually, if we take in food, dadaan yan sa esophagus, sa stomach, tapos after the stomach, yung tiyan, dadaan sa maliit na bituka, tapos dadaan sa large intestine, sa dulo ng large intestine or yung colon, andyan na yung rectum, and after the rectum, yan na yung anus, yung puwet. Okay? Yung colon and rectum, i-discuss ko as one, kaya tinawag na colorectal cancer. Okay? Yung cecum na sinasabi dito, that's the first part of your colon. Andyan yung appendix. So pag sumasakit ang tiyan, hindi lang appendicitis yung iniisip natin. We're also thinking of other problems. Pwede sa bituka, pwede sa colon. So after the cecum, dito sa my right side, aakyat yung colon, ascending colon, tapos may transverse colon na sinasabi, descending colon, tapos rectum, tapos ito na, lapasan na ng pupo. So that's the basic of the colon. Okay? So what's colorectal cancer? Usually it's short for, colon cancer is short for colorectal cancer. We're dealing with both colon and the rectum. Okay? If it's cancer, meaning tumutubo ang abnormal cells doon sa colon. Imbis na normal na cell ang tumutubo doon, yung cell na to nagproliferate, lumalaki, kumakalat. So yan na po yung colon cancer. Okay, kung may tanong kayo, pwede nyo itanong sa akin while ongoing lecture po. You can raise your hand po. Okay? So anywhere, colon cancer can grow anywhere in the colon. So pwede sa descending colon, ascending colon, transverse, descending, sigmoid, and rectum. So, pag ginawa natin yung colonoscopy, ganito dapat ang normal na itsura ng colon. Kita niyo, parang balat, smooth, walang bukol, malinis, walang nag-obstruct. Pero pag may cancer, makikita nyo, iba. Iba ang itsura niya. Para siyang cauliflower, madugo, very friable, kunting hawak lang, dudugo na yan. So, ano ba yung colon cancer? So, ang sabi nga ni Dr. Torio, it's one of the most common cancers there is. So, number 3 siya sa Pilipinas. So, number 1, breast cancer sa mga babae. Pangalawa ang lung cancer. Pangatlo ang colon cancer. Di ba, madaming may colon cancer, pero yung colon cancer is one of the most preventable cancers there is. Dapat, habang wala pang cancer, may makita lang tayong polyp, tanggalin na agad. Kasi doon po nagmumula yung colon cancer. Yan, sa babae at lalaki, ito po yung mga common diseases. Pag sa lalaki, number 1, lung cancer. Pangalawa po yung colorectal cancer. Pag sa females, again, breast cancer po yung number 1. Pangalawa din ang
colorectal cancer. So talagang kailangan alamin natin kung ano ito kasi pwedeng magkaroon ng colon cancer kahit sino. Okay? Although number 3 siya, number 4 siya sa number of cancer deaths. So pwede pang bumaba ito pag may awareness ang community po natin. So ito, sila po ay mga common, mga popular people na nagkaroon ng colon cancer. So sino to? Mga 1950s, 1960s. Si Audrey Hepburn, fashion icon. Ito, sino to? Black Panther. Yan, namatay din sa colon cancer. He's young, but he died of colon cancer. And of course, sa Pilipinas, Cory Aquino also died of colon cancer. So walang pinipili, mahirap man, mayaman, pwede magkaroon ng colon cancer. Okay? May tanong? Wala. Sige, you can interrupt me anytime, okay? So, paano mo malalaman if may colon cancer ka? Usually, inaantay ng mga tao magkaroon ng simptomas bago magpa-check up. So, ano ba yung mga common symptoms ng colon cancer? Sabi nila, change of bowel habits, meaning from normal na pagtae, nagiging constipated or nagiging diarrhea. So these are one of the common symptoms of colon cancer. Pangalawa, may dugo sa tae. So hindi naman lahat ng may dugo sa tae, cancer na agad. This is non-specific, pero ito ay pwedeng mag-signal na baka meron tayong colon cancer. Narrow stools. Ano ibig sabihin ng narrow stools? Luminipis, lumiliit ang caliber ng stool. Meaning, siguro sumisikip yung daanan, yung colon, kaya yung tae, kasi shape into narrow stools. Bakit sumisikip? Dahil yung cancer, lalaki siya, pwede magbara. Okay? Pero sana, hindi mangyari sa atin to. Okay? Dapat, before magkaroon ng symptoms, magpa-screen na tayo. Pwede rin makaramdam vague abdominal pain. Kahit saan sa parte ng tiyan, pwede mong maramdaman. Weight loss pag medyo advanced na yung cancer. Kasi ang cancer, matakaw yan. Kukunin niya yung dugo, pati nutrisyon ng katawan. Kaya unexplained weight loss. Kahit na hindi ka nagre-reduce, kain ka ng kain, pero hindi ka tumataba, pwedeng may colon cancer ka. And lastly, dahil may weight loss, kulang nutrisyon, weakness and fatigue din ang maramdaman mo. These symptoms, non-specific siya. So pwede mangyari kahit na benign na sakit, pwede mangyaring ganito po. Okay? Kahit hindi cancer. So, if any of these symptoms are present, mas maigi na lang na tumingin, magpatingin sa doktor. Okay? Consult your doctor. So, generally, sabi dito, symptoms are present when the cancer is in a locally advanced stage. So wag na natin antayin yung symptoms. Dapat, habang wala pang nararamdaman, kung mataas yung risk factor mo, for example, may family history ka, medyo 50 years old and above, yeah, maganda na mag-start ng screening. So we will move on to the screening later on. So anywhere, di ba, sinabi ko kanina, ito yung colon, andito yung appendix. So ito na nagsisignal umpisa ng colon. So anywhere in the colon, pwedeng tubuan ng bukol. Pinaka-common na tubuan ay yung sigmoid colon. In this part, malapit sa rectum. Tapos dito sa may cecum area and ascending colon, 25%. So the mean age at CRC
colorectal cancer diagnosis, is 59 years old, and pag may symptoms na, usually stage 3. Stage 2, stage 3 yan. So ano ba yung staging? How do you stage the cancer? Usually, aside from colonoscopy, they use imaging like ultrasound, X-ray, and CT scan para ma-assess kung kagaano kapal na kalaki na yung bukol, kung saan na yung kalat, kung nasa kulanin na, or kung nasa distant organ like your liver and lungs. Okay? Yan. Yung tanong kanina, di ba, may stage 0. Stage 0 and stage 4. Stage 4, yan na yung advanced. Kalat na yan. So that's the stage 4. That's the most advanced of the cancer. Pero stage 0, meaning cancerous na siya, pero hindi pa siya invasive. Andito pa lang siya. Kita nyo? Nasa ibabaw lang. Hindi pa siya nag-traverse sa layer ng colon. So yung colon, ito, makikita nyo, ito yung loob niya, tapos ito yung labas, may layers yan. Yung mucosa, yan yung dinadaanan ng pagkain, tapos may muscle din sa gitna, tapos may serosa, yung outer lining ng colon. So kung palalim ka ng palalim, pataas din ng stage. Tapos ito, doon sa colon na yan, may mga blood vessels, daanan ng dugo, at mga lymph nodes, mga kulane. So kung naging positive na yung lymph nodes mo, kung may cancer doon sa lymph nodes, pwede na siyang pumasok sa sistema. So kung nasa lymph nodes yan, mas mataas din yung stage ng cancer natin. Okay? Naintindihan nyo yung staging? Kaya may staging tayo. So stage 0, stage 1, yan yung lesser, one pa siya, localized. Hindi pa kalat. Stage 4, kalat na. Stage 3, doon sa region na yan, medyo affected na ng cancer. Kaya medyo mataas na rin na stage. Okay. May tanong dito sa staging? O complicated ba? Wala. Para may discount kayo sa lab. Okay, so yan na yung basic staging of cancer. So the treatment, gamot para sa cancer depends on the stage. So usually surgery pag early stages or locally advanced, nagki-chemotherapy pag medyo advanced na or kalat na. Tapos may radiation pag yung cancer ay located doon sa may rectum. So rectal cancer siya. Tapos may mga clinical trials na in-experiment kung anong gamot ang pwede pang puksa sa cancer cells. So for example, surgery, yan, kumari ang cancer andito sa transverse colon, kung maagang nakita tong cancer na to, pwedeng ihanda ang pasyente para sa surgery, puputulin yung area na yon, tapos ipagdidikit. Pero kung emergency nangyari ito, walang preparation yung pasyente, nagbabara na yung cancer, minsan nilalabas namin yung bituka. Yan yung colostomy. Okay? So diagnosis and treatment at an early stage is associated with good prognosis. So early stage dapat makita na natin na may cancer. Or habang wala pang cancer, makita na natin yung polyp, matanggal na natin. That's better. That's good prognosis. Kaya ito siya sabi namin, stage 1, after 5 years, 90% of the patients are alive. Pero pag pagkalat na, stage 4 na, usually 11-12% ng patients after 5 years, wala na. Less than 25.5% pala yung buhay pa, pero the rest, wala na. Okay? Gets? So 5-year survival rates for different cancer site, for early stage, mataas ang survival rate ng colon cancer. 90%. As opposed sa ibang cancers.
For example, breast, 75 to 90, uterine, 75 to 90%. In a late stage, yan, bababa din yung survival rate to 15%. So the symptoms of colorectal cancer can be no symptoms at all at an early stage. Habang maliit pa, wala pang simptomas yan. So ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng screening. Okay? So if there's no symptoms of an early stage, the early stage dapat makatch na natin kasi good prognosis yon. That's why we need screening. Ano yung pinaka-importanting screening tool na alam natin for colon cancer? Nabanggit na ni Dr. Torio kanina. Colonoscopy. So, yan yung gold standard. Kasi kahit na malit na polyp, makikita. Maliban after na makita yung polyp, pwede na rin tanggalin pag ginamit ang colonoscopy. Okay? Kasi majority of colorectal cancer arise from polyps. Ano yung polyps? Para siyang malit na laman. Parang pimple lang doon sa mucosa ng bowel. Malit lang siya, ganyan, no? Ito yung normal looking bowel. Yung polyp, malit lang na laman. Yan. Pag nakita yan, usually tinatanggal yan agad, pinapa-examine. Majority naman nito, benign, pero pwede siyang maging precancerous or pwedeng maging cancer in the future. So pag pinabayaan, it will take time for pwedeng years bago lumaki yan. Yan, lalaki ng lalaki yan. Tapos after ng lumaki, magiging cancer na. See? So importante makita natin, polyp pa lang matanggal na agad. Yan. So maliit, lalaki, tapos ito na yung abnormal growth na maging cancer. Lalalim ng lalalim yan hanggang maging invasive cancer. So ito, yan yung camera sa colonoscopy. May ilaw yan. Ito yung loob ng colon. Makikita na niya yung polyp. Yan. So sa labas, may camera siya. May TV kung saan makikita yung pinagdadaanan ng colonoscope. So yung colonoscope dadaan sa anus, sa rectum, tapos sa colon mo. Hanggang sa may dulo niya, sa may cecum area. Yan. Pag nakita, merong basket, i-shoot na dyan, susunugin, natanggal na. Ganun kabilis. Yan. Yung snare, susunugin niya hanggang putol. So, pag 50 years old, it's your birthday, it's the right time to have your colonoscopy. Pero in other countries, 45 years old, sabi nila, pwede na mag-colonoscopy. Kasi may mga 8 to 10% nakikita kahit na 45 years old, meron na. Okay? Pero majority, 90% of cases ng colon cancer are found in people age 50 and above. Yan. Pero siyempre, hindi uso ang colonoscopy dito sa atin. Kasi takot yung mga tao. Takot sa sakit, takot sa procedure, tapos takot din sa gastos. Pero sabi ni Doc, ang presyo is around 13,000 to 15,000. Baka affordable na yon kaysa sa gastusin na pang-opera pag meron ka ng colon cancer. So again, prevention is cheaper and better than cure. Yan. Paano pag ayaw mo mag-colonoscopy? Dahil takot ka, anong pwedeng gawin? So merong other screening options. Papa-examine yung stool, fecal occult blood, o kaya fecal immunochemical test. Office procedure, madali lang yan gawin, mura pa. Pero, pag nag-positive ka dito,
colonoscopy pa rin ang ipapagawa sa iyo. Stool DNA test is also done. Flexible sigmoidoscopy is parang colonoscopy, pero sigmoid lang ang pwedeng masilip. Kita nyo to? Ito yung scope. Hanggang sigmoid colon lang ang maabot niya. Hindi na niya ma-visualize yung ibang part ng colon. Tapos, other non-invasive, ibig sabihin, hindi kailangang ipasok yung instrumento sa katawan, is CT colonography, pero mahal din to. If nag-positive to, advice pa rin ang colonoscopy. Okay? So, frequency of this test should be done pag colonoscopy, negative yung findings mo, every 10 years. Pag sigmoidoscopy ang ginawa sa'yo or CT colonography, tapos normal ang findings, you can repeat this test every 5 years. Tapos, yung mga examinasyon sa tae, yung mga fecal occult blood, pwedeng 3 times gawin, tapos annually after. Okay? Any question? Ito importante sa screening eh. At age 50, dapat may colonoscopy na tayo. Ito, wala tayong family history, wala sa pamilya natin may cancer, advice pa rin ang screening, colonoscopy pa. Okay? Kasi anyone can have colorectal cancer. So, ayan, sabi ko, positive sa mga non-invasive procedures, colonoscopy pa rin ang kailangan natin. Kasi dito po yung gold standard. So, aside from that, aside from screening, ano ang pwede nating gawin para maiwasan ang colon cancer? So, we have non-modifiable risk factor and modifiable. Ano ibig sabihin nun? Modifiable means sa mga students, pwede natin mabago. Non-modifiable, nandyan na sa atin. So innate, for example, age, di natin mababago yung age natin. Yung family, genes natin, di natin mababago. So these are non-modifiable risk factors. We'll focus on the modifiable risk factors. Ano ba yung modifiable risk factors na yan in the development of colon cancer? Yung kinakain natin, yung mamahilig sa samji. So meat, fat, red meat. These are carcinogenic na pwedeng mag-cause ng colon cancer. Ano pa? Charcoal? May carcinogen din yung charcoal, di ba? Diets low in fibers, so low in fruits and vegetables, alak, alcohol consumption, smoking, and even physical activity. These are modifiable risk factors na pwede natin baguhin. So we have to stop eating red meat. Dapat nag-exercise tayo, stop smoking and drinking. Usually, lahat naman ng cancer, ganito po yung advice sa inyo. Okay? Questions? Wala. So how to prevent? Regular screening, eat healthy, stay physically active, avoid bisyo, and know your family history. Yan lang, basic. Okay? Yeah. So March is colorectal cancer month. Ang pinaka-importante is get screened. At age 50, colonoscopy na. Kung ayaw mo mag-colonoscopy, pwede mo pa-examine yung tae mo, stools mo. Okay? Yan. These are colorectal cancer survivors. Si Will, vlogger. So, na-diagnose siya stage 3 colon cancer, but he's now a survivor. And he's living his life. Tapos, L.A. Tenorio, basketball player, recently diagnosed, pero he underwent treatment and said he beat colon cancer. Okay, so anyone can get colon cancer. Early screening can save life. So, ABC of colon cancer is avoidable
is beatable, and colon cancer is curable. That's it. Okay. Ayan. Hello. Kaya palapakan naman po natin si Dr. Harry Tando po for the very informative discussion po. Again, ang ABC po ay avoidable, beatable, and curable. Alright? So again, before we proceed to our question and answer, I have to acknowledge the presence of our attendants kanina po sa Lay Greystone. Ayan, so mamaya po kung may mga katanungan po kayo, mag-ask lang po kayo. And then sa, sa Kingfisher po. Ayan. So, at sa nanonood po sa Facebook, may mga nagtatanong po kanina kung makaka-avail po ba sila sa 25% discount. Yes po. I-comment nyo lang po yung question po ninyo and then our lecturer po ay sasagutin po yung mga tanong po ninyo. Okay po? So, ayan po, at this juncture po, we'll proceed na po sa ating question and answer po. So, may mga katanungan po dito, taas lang po yung kamay at sasagutin po ni Dr. Tandok po. Okay? So, dito muna tayo, tanongin muna natin. So, ito po yung tanong po sa Facebook, Doc. May nagtanong po si Miss Ma'am Erica Robela po. Ayan, Doc, may question po si Ma'am Erica Robela. Ang tanong po niya is, possible po ba magpa-screening ang nasa age 20s to 30s? Yes, possible. Lalo na pag may strong family history. May mga genetics yan na sasabi nilang predisposition yan na magkaroon ng madaming polyp sa katawan. Doon sa bituka. So usually, may mga symptoms yan. For example, nagdudugo yung puwet, may symptoms, may family history. Yeah. Pwedeng mag-colonoscopy kahit na hindi ka 45 or 50 years old. Okay. Doc, may tanong din po dito from Froilan Ramos Kaliwag po, Doc. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Hello, Doc. Historia, Dr. Harry Tandok, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Lay Forum na ito. Nais ko lang itanong kay Dr. Tandok kung bakit ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng baka, baboy at kambing at pag-inom ng nakakalasing na inumin sa mga taong may cancer at sa mga taong nagka-cancer na sa malaking bituka. Ano ang nagagawa nito para magkaroon ng cancer? Maraming salamat. From the readings kasi, ang red meat, fatty yan, ina-affect niya yung cells ng colon natin. So, nagkakaroon ng irritation, inflammation. Pag parating nagkakaroon ng inflammation doon sa bituka, pwedeng magkaroon ng colon cancer dahil doon. Ayan po, I hope nasagot po ni Dr. po yung tanong. And dito po, meron pa po, Doc, last si Miss Leia Yabut. Good morning po, Doc. Nagka-colon cancer po ang ate ko. After more than 20 years na recure, possible po bang magka-colon cancer din pagkapatid? Yun po yung tanong niya, Doc. Ulitin ko po, Doc. Nagka-colon cancer na po yung ate ko. After more than 20 years na recure, possible po bang magka-colon cancer din pagkapatid? Yes, malaking chance na magkaroon. Kasi 20% colon cancer could be familial. Kaya kailangan mag-screening din siya. Ilang taon na ba siya? Ayan po, wala na pong mga katanungan sa Facebook page po natin, Doc. Wala na po. So, again, kung may mga katanungan po, we will entertain po yung mga nagko-comment po sa ating Facebook page po natin. Again, dito po sa, ano po natin, may mga katanungan po ba, ma'am? Ayan po, dito, Doc, start na po tayo dito. May tanong po si ma'am. Good morning, Doc. Just this Sunday lang, nag-message sa akin yung pamangkin ko. Sabi niya, nag-diarrhea daw siya. After that, nagkaroon siya ng parang maliliit na pupo, just like parang tain ng kambing. Tain ng kambing. Tapos, parang isang araw lang daw yun. Ngayon, in-advise ko siya na
occult blood test siya kasi wala siya dito eh, nasa Tarlac siya. Sabi niya sa akin, nagpa-check up naman daw siya, sabi parang kasi meron siyang hyperthyroidism. Okay. Sabi niya, effect lang daw yun ng ng hyperthyroidism niya, yung constipation, diarrhea, and black stool. Possible po ba talaga na na effect lang ng hyperthyroidism yan o kailangan niyang magpa-colonoscopy din? Kasi yung mga binanggit kong symptoms kanina, non-specific. Ibig sabihin, pwedeng mangyari kahit sa mga hindi cancer na sakit. Pero if kadalasan na ganun po yung nararamdaman, laging may diarrhea, minsan constipated, mas maigi na lang na magpa-screen. Ilang taon na po ba siya? Ano siya? 37, 35. Okay. Ayan. Sabi na ko naman dito basta kung may symptoms na ganyan, mas maganda magpa-workout na lang po. Follow-up lang po, Dok. Tungkol po sa constipation, kasi parang matagal na ako na palaging nagko-constipate. Pero may time din naman na hindi. Pero madalas nagko-constipate ako. So, kailangan ko na bang magpa-colonoscopy? Number 1, anong age mo na? 57 na, Dok. Ilan? 57 po. Okay, number 1, age. Pwede na mag-colonoscopy. 50 yung cutoff natin. Ano ba yung diet usually na ginagawa mo? Kinakain mo? Gulay po. Hindi po kasi Gulay. ako mahilig sa karne eh. Okay. Gulay lang po. Pero yun nga po yung problema ko. Lahat na-try ko na, vegetable diet, yung fiber na iniinom, pero ganun pa rin po yung pero after parang mga 1 week magko-constipate, tapos biglang yung madami, ganun. Pero madalas talaga yung constipation. Kung naman, ang colonoscopy, kahit benign naman yung sakit, pero if there are symptoms, tapos yung age mo, mas maganda mag-screening pa rin for your safety. Kung may makitang polyp doon, matanggal na agad. Kasi pwede mo namang constipation, functional lang, pero at least na-rule out natin na hindi po siya cancer. Kasi nakita ko naman po dun sa mga symptoms ng parang dun lang ako pasok sa constipation. Kaya parang hindi naman ako. Anyway, Doc, thank you so much po. Thank you. You're welcome. Ito po yung... So may mga katanungan po ba? Anyone? Dito po, sa side po ng mga students po. Dito po. Meron pa yatang pwede. Sir, pwedeng matanong kung paano maapektuhan yung buhay ko, yung as in yung way of life ko kapag nagkaroon ako ng colorectal cancer, yung ma-change ba yung mga yung mga bowel movement ko or something like that? Way of life, for example, depende sa stage pa rin yan, no? Usually kung early stage, naoperahan, nagawa na lahat ng mga treatment mo, pwede ka pa rin naman maintain yung dati mong ginagawa, same lifestyle. Walang limitations. Kahit na may colostomy ka, you can still do whatever you want. Basta kaya nung katawan mo. Ayan, Doc, may comment lang po doon sa Facebook page po natin. Doc, may tanong po ulit si Sir Froilan Ramos Caliwang. At tanong po niya, Doc, di daw nasagot yung tanong tungkol sa pag-inom ng alak. Same din yun. It would cause inflammation. Parang sa fat foods din. Okay po. Tapos if chronic na inflammation, pwede mag-predispose po into cancer. Okay po. Dito po, sa side ng Greystone, may question po. Doc, si Doc, may question po ba? Nako, sir. Doc, baka hindi na daw po masagot yung tanong ni Dr. Rory. Yung sa question ni Froilan Ramos Caliwang, una yung red meat kasi,
ang karne nakakapagbagal ng daloy ng pagkain. So the more na bumabagal yung daloy ng food, the more na makaka-absorb yung colon ng toxins na pwede mag-cause ng pagbabago sa cells, later on, cancer. Yung sa alak naman, ang alak contains ethanol or alcohol na pwedeng mag-produce ng metabolites, not the same thing. Pwede niyang masira, magkaroon ng damage sa cells, mag-lead sa cancer. Pero merong iba na nagpre-prescribe ng red wine. For example, personally ako ay prescribe red wine because of the oxidation capacity ng red wine, kaka coffee. So yun lamang. Possible ba magkaroon ng metastasis sa brain na walang metastasis sa liver tsaka sa lungs? Yes, sir. Possible pa rin. Kasi it will go through the bloodstream. Thank you. Thank you, sir. Ayan, dito po, Doc, may tanong po sa Institute of Greystone po. Anong age po possible magkaroon ng colon cancer? Any age pwede magkaroon. Anyone could have colon cancer. Pero 90% nagde-develop 50 years na ako. So, any age pa yun. Kahit na yung remaining 10% na yan, pwede kahit bata. Thank you po. Dito po, Doc, may tanong po si Ma'am. Hello po, Doc. Good morning po. Ang ask ka lang po, if yung polyps, since ay local pa lang siya, and then for removal siya, is there a possibility that the polyps or the tumor will recur in years or possible regrowth po? Yes, pwede. Usually, habang tumatanda, dumadami yung polyps. So, anytime pwede. So, pag ganun, sir, screening ulit, yeah. and then Every 10 years procedure. po. Okay. Basta yung polyps na yan is benign every 10 years. Pero if it's precancerous, meaning malapit maging cancer, yung itsura niya parang cancer, usually 2 to 3 years colonoscopy. Wait. Well, sir, Doc, another question po. During my undergraduate po sa clinical, I handled a case of intussusception secondary to malignancy of colorectal cancer. Ang ask ka lang, sir, if parang intussusception na siya, yung survival rate po, pag ganun, sir, ilang percent po? Depende pa rin sa stage. Usually kasi intussusception, may lead point. So yung lead point niya, yung fulcrum niya, yan yung colon cancer. Natanggal na yun, anong stage po yung cancer? So, depende pa rin sa stage. Okay, yun lang po, Doc. Thank you po. Thank you. Thank you po. Dito po, Doc, may question po si Sir Richie. Good morning, Doc. Doc, tanong ko lang po, colonoscopy po, malaki po bang contribute na makapag-detect kaagad as earliest stage of cancer? Yes po. Polyp pa lang, wala pang cancer, makikita na agad. Ano pong bracket ng age, edad na qualified, Doc, sa ano po? For average risk person, walang family history, walang genetic predisposition, 50 years old po. Pero sa ibang bansa, 45 na yung cut-off. Thank you very much po, Doc. Thank you po. Anyone pa po? May mga katanungan po? Raise lang po yung kamay. Dito po. Good morning po. Among all those na treatment lang po, ano po yung pinaka-recommended tapos ano po yung mga risk factor na indicated kasama po yung Doc? Treatment na surgery? Yes po, bukod dun sa surgery. Opo.
Depende pa rin yan sa stage po. Depende po sa Tapos, for example, 75, 80 years old, depende rin sa patient. Pero the earlier stage, we recommend surgery. Kung medyo malaki yung bukol, hindi kaya ng surgery agad, chemotherapy muna before surgery. Pero depende sa stage. For example, stage 3, after surgery, chemotherapy. So, treatment depends on the stage and the condition of the patient. Thank you po. Ito po, Doc, may tanong po si Sir. Good morning, Doc. Maraming naglalabasan ngayong gamot sa internet na kesyo nakakagamot nito, nakakatanggal nito, gumagaling ka nito. How do you advise as public? Do we adhere to that? O sa inyo kami maniwala? Kasi to be frank, madami talagang naglalabasan ganyan at maraming naluluko. For my personal opinion kasi, hindi pa namin naaral yung mga supplements. Food supplements ba yan? Tapos, madami akong patients na cancer patients. Dahil gusto nilang makamura, they'll take these food supplements, at nga miracle drug daw, pero walang effect. They'll come back to you in more advanced stage. Kaya, personally, hindi ko recommend. Okay po. Si Sir, may question po. Good morning, Doc. May I ask lang po kung possible po ba kapag stage 1 po ng colon cancer, pag naputol na po siya doon sa may pwede po ba siyang bumalik? Yes, pwede pa daw. So after removing the cancer, we don't stop there. Usually may screening pa rin yan. We do colonoscopy every 6 months. Tapos kung negative naman, then we do it every year and every 5 years. So on. Kasi there's always a possibility na mag-recur po yung cancer. So kung natapos mo ng treatment, don't stop there. Balik ka pa rin sa doktor mo for screening pa rin. For surveillance pala tawag. Hindi screening. Surveillance po. Ayan, may mga katanungan pa po ba? Dito po? Meron pa po? Doc? Dr. Chris, may tanong po kayo? Wala po. Ayan po. Doon po sa Facebook, may question po ata. Baka si Doc Froilan ulit. Ito, Doc, from Miss Erica Robella po, Doc. If bleeding po ba ang hemorrhoids for 3 days na and bright red po ang color, required na po ba magpa-colonoscopy? Again, Doc, ang tanong, if bleeding po ba ang hemorrhoids for 3 days na and bright red po ang color, required na po ba magpa-colonoscopy? Depende pa rin yan sa age ng patient, tapos mga ibang risk factors. Pero if yung hemorrhoids na yun, bleeding na all throughout dati pa, pwede, kailangan na i-treat yung hemorrhoids mismo. Okay. Ayan po, si Dr. Chris, may tanong po. Actually, hindi tanong. About yung, I may add lang, no? About yung mga may history na nagdudugo. Yes, no? Very common yan, di ba? Pupunta yung pasyente sa doktor dahil nagdudugo. Alam mo, sagot ko doon, buti nagdugo ka para magpa-check up ka, di ba? So those are all blessings, di ba? Anything that happens to you is a blessing. Kung hindi ka nagdugo, karamihan ng mga pasyente na nadidiscover na may colon cancer ay dahil meron silang lower GI bleed. And that's the only way the patient goes to the doctor. Kasi relatively takot ang mga pasyente magpa-doktor, di ba? Yes. Makita lang yung dugo, takot na, ayaw magpumunta. Although, for us, gastroenterologists, pag buhay yung dugo, the better. Kaya po sinasabi, the fresher, the better. Yes. Kasi commonly, baka diverticulosis, baka hemorrhoids. Pero on top of that, hindi natin alam yung cause ng bleeding. Kaya, whether you like it or not, any lower GI bleed should be investigated, regardless of age. Especially if you are 50 above. Now, sa mga 50 above, regardless of whether nagdugo ka o hindi, it's very important na magpa-screening na kayo. Bakit?
ang common feedback sa mga pasyente, Doc, wala naman po akong nararamdaman. Of course, wala kang nararamdaman since ang mga cancer ng colon, as Dr. Tandok earlier lectured, nagsisimula yan sa mga polyp. At ang polyp, maliliit lang yan. Ang sinasabihan ko, ang polyp parang kulangot lang yan, ang liit lang yan. Habang maliit pa siya, habang nagiging malaki siya, mas maganda, may screen kayo. And the only way for you to know kung meron kang polyp is through screening colonoscopy. Okay? And we could give that sa inyo. Kaya mga lower GI bleed, okay lang kung almoranas di ba? The most common, almoranas lang yan. Ang hindi mo alam, ano kayo yung nagdugo? Are you sure almoranas? Probably, siguro pag mga bata, mga 20s, 30s na nagdugo, pwede mo pang obserbahan. Pero pag mga 50 anyos, malay mo, nagdugo yung almoranas. May almoranas nga, pero may nakatagong tumor. Diba? So it's very, very important to stress sa mga pasyente. Of course, nandyan yung takot. Nasa doktor na yan. How would you educate the patient? Paano mo matatanggal yung fear? Yung stigma na baka pag may nagkita. Karamihan dyan ang sagot, Dok, ayokong malaman, di ba? Medyo ayaw daw nilang malaman yung sakit. Unknowingly, habang tumatagal, lalong lumalala. Okay? So I think, Bernard, baka may magtatanong pa. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Sir, anything po? May mga katanungan po. Doon, meron po. Okay? Gano'n daw po kalakas lumaki yung cancer po. Yung pinakita niyo pong picture kanina, yung maliit pa lang po siya. Gano'n daw po siya kabilis lumaki? Depende pa rin yan sa grade ng cancer, sa characteristic niya. May mga cancer na mabilis talaga, aggressive. May ibang cancer, they are slow growing, they are well differentiated. Backup question lang po. Possible po ba magkaroon ng multiple cancer sa isang tao? Yes po. Kaya if we found one, for example sa colon pa lang, pwedeng multiple cancer within colon. So pwedeng that's asynchronous cancer po. So kung may na-detect yung cancer doon sa sigmoid colon, pwede ka pa rin magkaroon ng cancer sa siku. So we have to do colonoscopy to check that out. Simultaneous cancer, yes, I have heard of it. Pero parang bihira naman. Ayun na po, thank you. Thank you. Thank you. May katanungan po si Ma'am. Ano po yung mga nagiging cause, bakit nagiging aggressive po siya lumaki, parang gano'n? Yan, depende pa rin sa characteristic ng cancer. May high grade, may low grade cancer. Depende rin kung saan yung location. If masyadong madami yung blood vessels sa area na yun, mas mabilis. Pansin ko, pag younger patients nagkaroon ng cancer, mas mabilis tumubo compared to older patients. May patient factors din. Okay na po sila, Doc. Sa iba po, may mga katanungan pa po ba? May additional po si Dr. Chris. Sorry na lang pero sa kwan lang, I would just like to ask you, ano yung, I don't know if you could answer na mga pasyente na naoperahan. For example, meron siyang sigmoid CA, located in the sigmoid. Then the patient had a follow-up. Was there any instances or possibility na may nag-recur na cancer not on that same site na previously naoperahan from another site? I don't know if we call that metachronous or synchronous, or if ever it's synchronous, it might be missed. Yes. Do you have any incidents na may nangyaring ganon? Parang meron one, sir, during my residency. That's why we advise pa rin colonoscopy. Kahit na emergency yan, we just remove the sigmoid. We still tell the patients to come back for colonoscopy to check for synchronous lesions. Surveillance yan, sir. Ayan po. So, meron pa po ba? Sa Facebook po natin, may mga questions pa po ba doon? I think wala na rin po. Wala na po ba?
Ayan, so again, maraming salamat po sa participations po ninyo sa ating pong program po ngayon. At this juncture po, I would like also to thank our sponsor, of course, from LRI, Ma'am Tin, and then si Sir Marvin po from Beatrice po. May ano po ba kayo, Ma'am President? Right? Sige po. Thank you so much, Dr. Harry Tandok. Very, informative yung lecture natin. Tsaka nasagot lahat ng questions. To add on lang, syempre, ititake ko na rin yung opportunity nito. Kasabi nga nila lahat, awareness at saka prevention is better than cure. So, yung mga screening very important. And also, merong mga vitamins na very play a vital role in prevention of certain or various types of cancers like B complex. So, take ko na rin yung opportunity ngayon na ma-highlight si Neurogen E because ini-heal niya yung damaged nerves because it has a vitamin B complex. Also, it protects yung nerve functions natin because of the vitamin E and also nag-restore siya ng nerve damage with the combination of vitamin B complex and vitamin E. So, Neurogen E po. And thank you pa rin for having me here, Dr. Chris, sa yung event nyo. And yun lang. Thank you so much po. Thank you po, Ma'am Dane, for sponsoring for our platform for the snacks. Again, maraming salamat po sa participation po from School of Greystone Institute in the Philippines, University of Luzon, Kingfisher, and University of Pangasinan. Of course, sa ating mga employees and sa ating si Dr. Gutierrez po. Ayan. Maraming salamat po. At sa mga nanonood po sa Facebook, everyone po ay may natutunan sa discussion po dito. Very informative po yung discussion ni Dr. Harry. So, ayan po, we will now proceed po sa certifications of our... May I call po Dr. Rory po in front. Dr. Chris, and dito po sa harap for the awarding po. So, certification sa ating speaker po ngayon, si Dr. Harry po. For additional po pala, sa mga nagtanong po sa Facebook po, you can claim po your 25% discount po sa CRD po natin, sa information po natin. You can claim po yun and then you can avail our imaging and laboratory services po. Ayan, so to proceed now for awarding of Certificate of Appreciation, present this Certificate of Appreciation to Dr. Mark Harry P. Tandok for valuable time and expertise shared as a speaker during the lay forum entitled ABCs of Colon Cancer, given this 20th day of March 2024 at the Medical City, Pangasinan, Nabil Street, Pantal, Dagupan City. Signed our Dr. Chief Operating Officer, Dr. Jesus Rodriguez C. Tuazon, Chief Medical Officer, Dr. Jose Christopher Entorio, and President and Chief Executive Officer, Dr. Juan Antonio Maximiano Ariscano. And congratulations po, Doc, for the lecture. Picture po, Doc. At palapakan po natin ulit sa ating speaker po, Dr. Mark Harry P. Tandok po. Ayan, maraming salamat po sa ating. Hindi pa po tapos, meron pa po tayong games for the last. Ayan, so hindi pa po tapos ang ating games po sa ating program. May makakuha po pa rin po kayong premyo, of course. Dito po, aside from discounts. Next po tayo for the second round po, for the last game po natin. Kanina, guess the word. Ngayon po, meron po tayong jumble word po. Ayan, so I think everyone ready na po bago mag-end po ang lay forum po natin. Next. Okay? Ready na po ba? Ayan. Are you ready po? Okay, dito po.
Word puzzle. Sige po, next. Yan. Round 1 po. Taas lang po yung kamay. Dito po, may nauna na po si sir. Ano yung sagot? Colon po. Colon. Okay, colon nga ba? Correct. Congratulations po, sir. Meron po kayong... Ayan. Next po. Round 2 po tayo. Ayan doon, meron na nauna doon. Okay. Tingnan na. Cancer po. Cancer. Tama po ba si sir? Cancer. Pakita nga po kung cancer po. Oh, cancer. Tama po. Congratulations po, sir. Next po. Round 3. Ayan. Kanina po si Ma'am. So, ibibigyan po natin si Ma'am Ben. Surgery. Surgery. Tama po ba? Surgery. Correct. Congratulations po. Last 2 po. Ayan. Taas po agad yung kamay pag alam niyo po yung ano po natin. Round 4. Taas po yung kamay. Ayan, si Ma'am. Colorectal. Colorectal. Tama po ba si Ma'am? Colorectal. Tama po. Ayan. Last na. Again. Round 5. Last na po ito. Okay. Okay. Dito po, si Ma'am Cindy. Okay po. Wala ito. Okay po. Last ako, Playfora. Layfora. Check mo natin. Tama po ba? Layfora. Correct. Congratulations po. I think wala na po. Next. Ayan, thank you for playing po. Ayan, maraming salamat po sa pag-attend po sa ating Lay Forum po ngayong March po. Ayan, maraming salamat po sa pag-attend. Ingat po, and sa ating mga manonood din po sa Facebook, maraming salamat din po. Ayan. So, see you po sa next Lay Forum po natin. Thank you po, and sa ating speaker po, thank you po, Doc.